Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So insyaAllah, Al-Qiyamatus Sugra. So natapos na natin matalakay yung mga tanda na nangyari na. Nangyari na ibig sabihin nangyari na noon at hindi na mauulit pa. Sa lahat ng mga yon ay kumbaga mangyari lang ng minsan. At apat yung natukoy dito na mga tanda na nangyari na. Yung pagkapropeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at yung kanyang kamatayan. Pangalawa, yung pagkakahati ng buwan. Pangatlo, yung apoy doon sa Hijaz. At pang-apat, yung hindi pagkolekta sa jizya at kharaj. So ngayon, insyaAllah, yung mga tanda na maaaring nangyari na, pero patuloy na nangyayari. O kaya ngayon pa lang nangyayari. O kaya nangyari na pero mauulit pa sa mga susunod na mga panahon. Ito nga, al-alamatul lati waqa'at wa hiya mustamirra aw waqa'at marratan wa yumkin an yatakarrara wuqu'aha. Ito yung mga tanda na nangyari na pero nagpapatuloy. O nangyari ng isang beses pero maaring maulit sa mga sumusunod na panahon. So yung unang nabanggit, al-mabhathul awwal, ang una sa mga kabilang dito, al-futuhatu wal-hurub. Yung futuhat na tinutukoy dito, ito yung pagkakasakop ng mga Muslim sa iba't ibang mga lupalop. At nangyari ito noon, siyempre, meron pa rin namang Muslim ngayon, maaaring mangyayari pa rin ito hanggang sa panahon natin ngayon. So nagpapatuloy ang mga futuhat. At yung hurub naman, yung mga digmaan, maaaring digmaan sa pagitan ng kuffar at mga Muslim at mga Muslim laban sa mga Muslim, sa pareho. So sinabi, arsalallahu rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhirahu ala ad-dini kullihi. Ipinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang sugo, dala ang gabay at relihiyon ng katotohanan o totoong relihiyon upang pangibabawin ito sa lahat ng relihiyon. Pangibabawin ito na mangingibabaw ito sa dala nito na katotohanan, unang-una, at pangibabawin ito na mangingibabaw din ito sa mundo bilang nangungunang relihiyon. Pero itong bagay na ito nangyari na at wala ngayon. Pero darating uli sa susunod na mga panahon. Sa mga nakalipas sa panahon namayani ang Islam dahil ang mga Muslim noon nag-aaral, nagbabasa, nagkakabisado, gumagawa ng kabutihan kasama ang jihad. Pero ngayon wala na. Mga Muslim, kung ano na yung pinagkakabalahan nila. Kaya ngayon ang mga Muslim ay mahina, inaapi, inaapakapakan, nilalait dahil sa kapabayaan ng mga Muslim. Pero mauulit na magkakaroon ng pangingibabaw ng mga Muslim, insyaAllah. Siyempre, maaring hindi na ito mangyayari sa kasalukuyang kalagayan ng mga Muslim sa panahon na yon. Ngayon, maaaring mangyari na lang ito kapag dumating na si Mahdi at si Isa alayhis salam. Ngayon wala na, puro kupal na yung mga Muslim . Puro pabaya sa kanilang relihiyon. Kahit yung matuwid, na Muslim, wala. Kahit ako, hindi ko nililigtas ang aking sarili sa kapintasan na ito. Kung ihambing ko ang sarili ko sa mga naunang mga Muslim, wala.
Walang saysay yung napakaliit ng aking ambag o nagawa para sa relihiyon na ito kung ambig sa kanila. Paano pa kaya mas maraming mga Muslim, di ba? Kaya itong bagay na ito, so nangyari ito nung nakaraan na nangibabaw ang Islam, wala ito ngayon, pero magbabalik sa dulo ng panahon insyaAllah. Kasi pagdating ni Isa alayhis salam, wala nang pagpipilian ng mga tao liban na lang sa mag-Muslim. Mag-Muslim silang lahat. At maaring mangyayari na mag-Muslim sila kasi makikita nila, kaharap na nila mismo si Isa alayhis salam. At syempre, yung mga hindi mag-Muslim, maaari rin namang mga ngahulugan na didigmain din sila ni Isa alayhis salam at papatayin. So sinabi rin dito ng mga Muslim, وَقَدْ سَارَ حَمْلَةَ هَذَا الدِّينِ مُشْرِكِينَ. Ang mga maitangan ng relihiyon na ito, ayon sa tinukoy sa panahon na ito, ay sila ay mga musyrikin mula sa salitang syarq, silangan, ibig sabihin, mamamayani sila mula sa silangan, wa magribin, hanggang sa kanluran. Yaftahun al-bilad, wa yanshirun al-Islam. Na sila ay sasakop sa iba't ibang mga lugar at ipapalaganap nila ang Islam. Na sa kanilang pagsakop sa iba't ibang mga lugar, dala nila ang Islam. Hindi para manakop lang, para kamkamin yung mga yaman ng mga bansa na ito. وَقَدْ هَزَمُوا الدُّوَلْ الْكُبْرَى فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ. Ang mga Muslim, sinalakay nila ang mga malalaking mga bansa, mga imperyo nung panahon nila. Mga sahaba, halimbawa, sinalakay nila ang Roman Empire, sinalakay nila yung Persian Empire, hanggang sabay. At sabay nilang natalo yung dalawang yun. Sabay nilang natalo ang dalawa na yun. Na patunay lamang na napakalaki ng pinagkaiba ng mga sahaba sa atin ngayon. Siyempre, hindi ito nangangahulugan na magpapabaya tayo. Na meron na tayong victim mentality. Isipin natin, ganun na yan, wala na tayong magagawa. Ang ibig ko sabihin dito, binibigyang diin ko lang na napakalaki ng fadal, ng kainaman ng mga sahaba kung ihahambing sa atin. Pero pwede tayong magsikap. Pwede tayong magsikap, insyaAllah. Kasi mga Muslim ngayon, wala na, puro forma na lang at kung ano-ano pang pinagkakabalahan. Singa, وَقَدْ هَزَمُوا الدُّوَلَ الْكُبْرَى فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ. Sinalakay nila at natalo nila ang malalaking mga bansa sa lugar na ito, sa panahon na ito, panahon ng mga sahaba. At kahit hindi ng panahon ng mga sahaba, kahit sa panahon ng naunang henerasyon ng mga Muslim, kahit sa panahon ng Ottoman Empire. Ang Ottoman Empire, ang pinakamalayo na narating nila sa Europe, nakarating na sila ng Hungary. Nakarating sila ng Hungary. At yung mga Muslim sa panahon ng mga panahon pa yun ng Umawiya, pero sina Abdurrahman al-Ghafiqi, kasi doon sila dumaan sa North Africa. Dumaan sila ng North Africa, tumawid sila ng Spain. Ang pinakamalayong narating nila ay sa France. Nakarating na sila ng France at naparating nila ang Islam doon. So, marami o malaki-laki na bahagi ng mundo ang nasakop ng mga Muslim. وَأَزَلُوهَا مِنَ الْوُجُودِ. At ang pagsalakay ng mga Muslim sa mga imperyo na ito ay naging dahilan na mawala sila. Ibig sabihin, yun nga, tuluyan nang nawala ang Byzantine Empire at nawala na ang Persian Empire. Kung meron mang natitira na bakas ng mga imperyo na ito, yung kanilang mga tagapagmana na lang. Halimbawa, yung state ng Iran sa Persia at ang mga bansang kanluranin ng Byzantine Empire. Sila yung mga tagapagmana ng Byzantine Empire. Walam yazil hada da'bul muslimina ala marril usur. At nanatili na ganito ang kaparaanan ng mga Muslim hanggang sa paglipas ng iba pang mga panahon. Wasayabka ila an yukatila akhiru hadil ummah ad-dajjal. At mananatili na nakikibaka
ang umma na ito hanggang sa dumating ang Dajjal, inshallah. So, ibig sabihin dito ni Sheikh, kahit sa panahon ngayon na mahina ang mga Muslim, meron pa rin mangilan-ngilan na nakikibaka, alhamdulillah. Meron pa rin mangilan-ngilan na tunay na nakikibaka sa landas ni Allah, kahit pa hindi sila sinusuportahan ng mga Muslim. Minsan tinatraidor pa nga Tinatraidor pa sila ng mga Muslim. Kasi tuwing ang mga Muslim ay sinasalakay ng kalaban, may mga Muslim na nagtatraidor, nakikipagkampihan sa kalaban. O kaya yung Muslim ang sasalakay sa kalaban, meron ding Muslim na makikipagkampihan sa kalaban. So hindi mawawala yun. Pero nananatili, alhamdulillah, na merong ilan na nakikibaka, tunay na nakikibaka sa landas ni Allah. Pero syempre hindi kasama rito yung mga terorista. Okay, mga ISIS, Maute, mga kriminal yun, hindi yun sila nagjijihad. Waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhbiru as-sahaba bima sayakunu min al-futuhati wal intisarat allati sayujriha Allahu ala aydihim aw ala aydi min ba'dihim. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinabatid na niya sa mga sahaba ang mangyayaring mga pananakop nila sa iba't ibang mga lugar at kanilang mga tagumpay na ipapatupad ni Allah sa pamagitan ng kanilang mga kamay, sa pamagitan ng mga sahaba o sa pamagitan ng mga tao paggalipas ng mga sahaba. Halimbawa niyan, natukoy na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masasakop ng mga Muslim yung Persia at yung Byzantine Empire. At natukoy din niya na specifically, yung Constantinople, na bagaman hindi ito nasakop ng mga sahaba, nasakop ito ng Ottoman Empire noong 1492. Nasakop ito ng Ottoman Empire noong 1492. So hindi mga sahaba ang nakasakop sa Constantinople. Qala lahum dhalika fil waqti alladhi kanu fihi mustad'afina fi Makkah. At ang lahat ng ito ay sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga sahaba sa mga panahon na sila ay may hina doon sa Makkah. So itong mga propesiya na ito na binigay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga sahaba, ito ay ibinigay niya sa kanila habang sila ay may hina. So sinong tao o pangkaraniwang tao ang makakaisip na magagawa ng mga Muslim na pinapatay lang sa Makkah, inaapi sa Makkah, na masakop halos ang buong mundo sa panahon na yon? Wala. Ibig sabihin, ang sinabi na yun ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanila ay wahi o kapahayagan mula kay Allah na magtatagumpay ang mga Muslim kalaunan. Ngayon nga, nangyari ito habang ang mga Muslim ay may hina sa Makkah o muhasarina fil madinati yaishuna fi khawfin mustamir min al-ijtiyahi al-a'da. At bukod doon sa Makkah, nanatili si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagbibigay sa kanila ng mga propesiya ng pananakop nila sa mga bansa ng mga kuffar, kahit doon sa Madina na sila ay nabubuhay sa takot dahil sila ay pinapaligiran ng kuffar. At hindi lang kuffar, pati mga munafik na kapaligid sa kanila doon sa Madina. Pero ito yung balita na ibinigay sa kanila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa Madina na mahina sila, sa Makkah na mahina sila at sa Madina na sila ay napapaligiran ng kuffar at maaaring sasalakayin sila anumang oras. Faqad rawa lana al-Bukhari an Khabbab bin al-Arat. Iniwalat ni Imam al-Bukhari mula kay Khabbab bin al-Arat. Syakawna ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nagreklamo kami kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dillil Ka'bah. Wa huwa mutawassidu burdatan lahu fi dillil Ka'bah. Nagreklamo daw siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam habang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam daw ay nakasandal sa kanyang balabal sa lilim ng Ka'bah. So yung balabal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilatag niya o ginawa niyang parang unan at nakasandal si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa lilim ng Kaaba. Qulna lahu, ala tastansir lana?
Sinabi ni Khabbab bin al-Arat kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi ka ba mananalangin ng tagumpay para sa atin? Ala taduulana, hindi ka ba mananalangin para sa atin? Ito yung sinabi ni Khabbab bin al-Arat. Natalakay na natin ito doon sa Shafa'ah at doon sa Tawassul. Ngayon nga, gusto ni Khabbab bin al-Arat na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay magdarasal kay Allah dahil alam niya na mas tutuparin ni Allah ang panalangin ng propeta. Okay, yun ang dahilan. Hindi dahil sa banal si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ano paman. Ang ginawa dito ni Khabbab bin al-Arat ay tawassul. Gusto niya na manalangin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sa kanya, katulad ng kung paanong yung nabanggit ko nung minsan istisqa. Si Umar bin Khattab radiyallahu anhu, ang pinagdua niya ay si Al-Abbas bin Abdul Muttalib. So dito, unawain natin ito sa konteksto. Nagpapahinga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang mga sahaba, napakalaki ng kanilang respeto kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayaw nila na pinipinsala o may istorbo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Ayaw nila na pinipinsala o inistorbo, ginagambala, inaabala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero narito si Khabbab bin al-Arat, iniistorbo niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagpapahinga sa lilim ng Kaaba. Ibig sabihin, matindi na talaga yung kanyang pinagdaanan. At matindi na yung pinagdaanan ng mga Muslim. At maaaring kahit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa panahon na ito, matindi na rin ang kanyang pinagdaanan. Kaya, kahit sa ganitong kalagayan ay lumapit si Khabbab bin al-Arat kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi ka ba mananalangin kay Allah na magtagumpay tayo? Hindi ka ba mananalangin kay Allah? Sa parang bastos, di ba? So, ibig sabihin lang nito, desperado na si Khabbab bin al-Arat. Si Khabbab bin al-Arat radiyallahu anhu, isa siya sa mga pinahirapan ng mga sahaba doon sa Makkah. Yung nga, nakwento ko na ito sa inyo na minsan magkakasama sila ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu at ipinakita ni Khabbab bin al-Arat radiyallahu anhu kay Umar bin Khattab radiyallahu anhu yung kanyang mga peklat sa likod. Na yung mga peklat pala na yun, pinapatungan ng Quraysh ng nagbabagang bato, painitin muna nila yung bato, ilalagay ito sa likod ni Khabbab bin al-Arat hanggang sa ito ay mapaso, masunog, na sa tindi ng init, sabi ni Khabbab bin al-Arat, naamoy niya yung amoy ng kanyang nasusunog na taba dahil doon sa init. So napaka-tinding parusa noon sa kanya. So yung naging tugon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na maayos naman yung tugon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasi nauunawaan niya yung mga sahaba. Kaya hindi naman siya nagalit. Sinabi na lang niya, nagbigay siya ng kwento. At itong mga kwento na ito sa banala sa mga propeta, napakalaking bahagi ito ng kanilang mga pangangaral. Kaya nga doon sa New Testament, marami doon yung tinatawag ng mga parables, mga kwento ni Isa alayhis salam doon sa kanyang mga tagasunod para maunawaan nila yung aral. Kasi minsan yung aral ay mas mauunawaan natin sa pamagitan ng isang kwento. Kasi merong practical na aplikasyon. Mainam na alam natin yung prinsipyo, pero kung alam natin yung practical na aplikasyon ng isang bagay, mas maintindihan natin. Okay? Lalo na iba-iba naman yung pangunawa ng mga tao. Merong matalino, merong bobo. Hindi naman nilalait natin yung tao na maaring mahina yung kanyang pag-iisip. Pero ganito talaga yung propeta. Ang trabaho niya, ipaunawa sa tao kung ano ang relihiyon na ito. At tayo rin bilang mga mangangaral ng Islam, isa sa mga prinsipyo natin, khatibun nasa ala qadari uqulihim. Kausapin natin ng mga tao ayon sa antas ng kanilang pag-unawa. So ganun natin kakausapin ang mga tao.
So, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marami rin siyang mga ibinigay na mga kwento na may laman na aral, na naglalaman ng aral na gusto niyang ipabatid sa mga sahaba. At ang kwento na ibinigay niya, actually may kinalaman doon sa Suratul Buruj. Di ba natalakay na natin ito? Yung doon sa Suratul Buruj, yung merong mga Kristiyano na pinagpapatay sila ng mga Hudyo doon sa Yemen. At ito yung ilan sa mga matitinding parusa na ginawa sa kanila. Kana rajulu fi man qablakum yughfaru lahu fil ardi fayaj'alu fihi. So meron daw tao na nauna sa inyo na ipaghuhukay siya sa lupa at ilalagay siya sa hukay na ito. Ilalagay daw siya doon sa hukay na ito. Fayaja'u bil minsyari fayuda'u ala ra'sihi fayashukku bithnatain. Wama yasuddu dalika an dinihi. So kapag nandun na siya sa hukay, ilalagay daw yung lagari sa ibabaw ng kanyang ulo at hahatiin siya sa dalawa. Lalagariin siya habang siya ay buhay pa. Okay? Lalagariin siya habang siya ay buhay pa. So napakasakit nun. Hanggang sa mahati yung kanyang katawan. Pero hindi ito magiging dahilan na tatalikuran niya ang kanyang relihiyon. So, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang ibig niya sabihin dito, Khabbab bin al-Arat, ano man ang pinagdaraanan mo, hindi ito dapat maging dahilan na tatalikuran mo ang iyong relihiyon. Wa yumshatu bi amsyatil hadidi maduna lahmihi min adami aw asab. Wa ma yasudduhu dalika an dinihi. At meron din namang tao na gagamitan daw ng suklay, malaking suklay o kalaykay. Yung kanyang balat, kalaykay na bakal, gagamitin daw ito sa kanyang balat hanggang sa maghiwalay yung kanyang laman at kanyang buto. Habang buhay siya, gagawin ito sa kanya habang buhay siya. Kumbaga, gusto talaga ng tao na pahirapan siya. Pero nga sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi ito nagiging dahilan para talikuran niya ang kanyang relihiyon. At ito na yung aral na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, la yutimmanna Allahu hadal amr hatta yasira raqib min San'ai ila Hadramaut la yakhafu illa Allah aw ad-dhi'ba ala ganami walakinnakum tastajilun. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Khabbab bin al-Arat, tiyak na gagawin kompleto ni Allah ang bagay na ito. Ibig sabihin, pagtatagumpayin ni Allah ang mga Muslim. Tiyak na pagtatagumpayin ni Allah ang mga Muslim hanggang sa ang naglalakbay sa pagitan daw ng San'a at ng Hadramaut sa Yemen ay magiging ligtas. Magiging ligtas ito kasi mamamayani na doon ng Islam. Magmumuslim yung mga tao at magiging ligtas na ang paglalakbay. Magiging ligtas na ang paglalakbay. At ang pagitan ng San'a at ng Hadramaut nung panahon na yon ay nakikilala bilang lugar na mapanganib. Lahat naman ng lugar mapanganib. Kaya nga kapag merong caravan, marami sila na naglalakbay. May kasama silang mga sundalo. Pero dito, patunay nga dito actually yung salitang Hadramaut, yung Hadramaut na tawag dun sa lugar na yon, ito ay patunay na mapanganib yung lugar na yon. Hadramaut, sinasabi nung ilang mga taga roon, tinawag itong Hadramaut dahil doon hadar al-maut. Dumarating o lumilitaw ang kamatayan doon sa Hadramaut. So napakamapanganib, pero dahil mamamayani ng Islam, magiging ligtas na ang paglalakbay doon. At yung naglalakbay nga, yung rakib na tinutukoy dito, na nakasakay sa kanyang kamelyo o kabayo, wala siyang katatakutan sa paglalakbay na ito liban kay Allah. O yung lobo, yung wolf, nakatatakutan niya para sa kanyang kambing o tupa. Walakinnakum tastajilun, subalit kayo ay nagmamadali. So yun ang gusto niyong sabihin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Khabbab bin al-Arat at ang mga sahaba, nawawalan na sila ng pag-asa
At gustong sabihin sa kanila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwag kayong mawalan ng pag-asa, huwag kayong magmadali, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Yung mga nauna sa inyo, mas mahirap pa dyan yung pinagdaanan nila, pero hindi sila tumalikod sa Islam at hindi sila nagmamadali. So, ito yung isa sa mga pagpapabatid ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mangingibabaw ang mga Muslim kalaunan. Alhamdulillah. At meron pang ibang mga hadith na matatalakay din natin insyaallah sa mga susunod pang pagtalakay natin dito insyaallah. Ngayon nga, dinugtong dito, lakad kana al-amru munadiman fil jaziratil Arabiyya wa kana al-kanun as-sa'id fiha syari'atul gab. So di nga sa panahon na ito, nung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mamamayani ang Islam hanggang sa Yemen, sa pagitan ng San'a at Hadramaut na magiging ligtas sa paglalakbay. Doon kasi sa panahon na yon, ang nangingibabaw na batas ng mga tao ay hindi batas ng Islam. Ang nangingibabaw doon ay batas ng gubat, kumbaga, batas ng hayop. Na yung malakas, pipinsalain niya yung mahina. Na yung malakas, pipinsalain niya ang mahina. Pero nga sa pagdating ng Islam, sa pamayanin ng Islam, ay magiging ligtas na ang mga tao. Alhamdulillah. So tutuloy natin ito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.